Sabi dito, sabi dito, okay. Ito sabi, no? Iba pala sa kanyang paniwala yung pantera. Pag sinabing pantera, brother, ano yung sabi dito yung pantera, panteros? Ayun, the Belshazzar is Jesus the Nazareth. His father is further entailed by the fact that he is explicitly called Ben Pantera and described as the son of Mary. Totoo to o hindi? Ayun lang ako sinabi. Totoo. Yan lang ako sinabi. Totoo. Pag ginamit niya. Pero ang isipin niya, hindi niya ito nabili. Ay, tutuloy natin. Tutuloy mo nga. Yes. Okay. Pag sinabing Pantera or Panteros sa Greek, ano yung sabihin? Jesus son of Pantera. Ano yung sabihin ng Pantera? Panteros sa Greek. Pagdalas na Virgos. Ha? Hindi, ibig sabihin ng Virgin. Ayun. Anak na Virgin. Anak si Mama, si Jesus ba ay anak ni Mama Mary? Okay. Ayon doon, nababasa natin. Okay. Ayon doon, Ayun, Jesus ayun. tinawag Okay. Ben Pantera, son Okay. of a virgin. Totoo yan o hindi? Yan ang sinabi niya. Okay. Ay, tama. Salamat. Ang tanong. Okay. Sabi mo, walang historical Jesus sa Bethlehem. Yes. Yun na ang Sabi na Yun ang ano ng mga libro. Ayun. Ayun Ayun ang sabi ng libro. Okay. Pero sabi ron, merong Jesus na son of Pantera. Ay, kasi iba yun eh. Iba yung binabanat niya. Kung tinuloy mo yun eh, yung Jesus sa napagdating, ano yun eh, nabuhay yun 100 years before Jesus. Sa gospel. Hindi mo tinuloy eh. Aklat ko yan, marunong ko ba sa aklat ko eh. Magaling ako ba sa may-ari nga ka? Sabi niya kami na rito, hindi magtatanong ko. Yes! Yun, nagpamarunong siya doon. Alam mo yung sinasabi niya sa libro. Yung Jesus dito, son of Pantera o Yes. Sino Jesus to? Jesus na Nazareth o hindi? Yan nga yung sinabi nga dyan. Yan nga yung sinasabi nila. Na yan daw yung Jesus of Nazareth. Oh, yun naman pala. Ang tanong, sino ba talaga yan? Ano dito is our Jesus Christ himself as a Jesus of Nazareth. Totoo ba hindi? Hindi ka makopya doon. Ay, hindi ako makopya. Pakihulog na lang Hindi dyan. ako makopya. Kailangan idikit mo lagi. Ididikit ko. Yan. Okay. Okay, Christian, Sabi dito, 3 minutes and 15 Jesus, seconds. Belshazzar is Jesus the Nazareth is further entailed by the fact that he is explicitly called Ben Pantera, ibig sabihin son of a virgin. Tanggap mo, totoo to o hindi. Ayun. Ben Pantera described as the son of Mary who is Hindi gifted nga yung nakabasa eh. Hindi nga yung nakabasa. May nawalan na nakabasa. Kayo, naniniwala. Ano yung totoong Ito istorya ba, mo? Jesus of Nazareth na to, ito ba yung son Ben Pantera? Ayun yan. Yan nga ang sinasabi. Kung yan ba yung sinasabi sa gospel? Diba? Huwag ka magtanong. Hindi, yan nga. Yan pala, salamat. Ito pala, yung anak ni Mama Mary na si Ben Pantera, ibig sabihin, son of Virgin. Okay, salamat. Okay. Salamat ha. Thank you sa iyong Yes. Question. Okay, next question. Okay. Sabi mo, walang Jesus. Sabi mo, walang Jesus na nag-exist sa Bethlehem. Sino man sabi mo? Nasa gospel kasi yun. Diba? Saan sa gospel na Yes. Jesus na walang Jesus na ipinanganak sa Bethlehem? Ano? Yan nga pinag-aaralan eh. Saan nga? Sabi mo, wala sa Bible. Categorical question, sino? Saan sa Bible? Wala sagot. Na gospel na walang Jesus na pinanganak sa Bethlehem. Sinong gospel na nagsasabi? Sabi mo lang sa gospel. Sino? Pwede ka mag-pass naman eh. Pag-interpret tayo eh. Wala. Hindi ka na pwede magpaliwanag kasi nag-pass ka na. Question, Christian. Tanggap mo during the time na Mike. mayroong mga milagro ginawa yung sinasabing Ben Pantera o son of Mary ayon doon. Merong ginawang milagro. Si Ben Pantera, As a Jesus of Nazareth ayon doon. hindi nga yun ito tuloy niya. Kanina umuwi. Yan ang sinasabi nila. Pero ito Isang ayon ka ba o hindi? Hindi mo binasa yung ano eh, yung Tinatanong mo, simula isang ayon ka ba o hindi? Saka yung ano. Na itong Jesus na to na son of Pantera na sabi dito as Mike. a fact that he is a Jesus of Nazareth gumawa ng
ayon sa mga history at sa Biblia. Yes, yes, kung tutukoy mo si Jesus ng Padera, sorcerer yan eh. Yes. Sorcerer yan. Sorcerer. Ano ba yung wala mo? mababasa Sorcerer yan. doon sa Yes, yes, yes. inano mo na si Jesus na tinutukoy doon ay yung sorcerer. Yes, yes, yes. Sorcerer. Sorcerer yung bentandera ha, yung sinasabi mo sorcerer. Ayun. Asan? Sorcerer siya. Asan? Microphone please. Sino yun? Babylonian Talmud yun, brother. Ay, yan yung Jesus ng Padera sinasabi mo. O, nagkaroon ko na. Ito yung bentandera, hindi yung Babylonian Talmud. Ayan, Hindi ayan, yung ha. sulat ng Babylonian Talmud. Ayan o, ito na, sabihin ko na. Ito ha. Okay ha. When King Janus was killing a rabbis, Jesus ben Caraya and Jesus the Nazarene escaped to Alexandria. No? Sa gospel ba yun? Pumunta ko sa Alexandria. Then, sabi niya, Egypt. And when peace was restored, they returned. Echoes here of Matthew's nativity account. In this case, told of Jesus rather than his parents. No? And this Jesus, who is physically entitled as Jesus the Nazarene, was condemned for immorality. Ayun no, sorcery and worshiping idols. Hindi yun yung Jesus na gusto mo. Ito, babasahin ko. Hindi yun yung Jesus na gusto mo eh. When King Hanius was killing our rabbis, our Jesus ben Teraya and Jesus the Nazareth, ayan, no? Sabi mo, ito yung Bentantera, no? Escaped to Alexandria, Egypt, and when peace was restored, they returned echoes here at Matthew's nativity account. In this case, told of Jesus rather in his parents, and is Jesus who explicitly identified as Jesus of Nazareth was condemned for immorality, sorcery. Hindi siya sinabi siya ng sorcery. Ang nagsasabi dito, yung Babylonian Talmud. Exactly! Hindi mismo yun. Exactly! Ang tinatanong ko yung kay Pandera. Exactly! Hindi yun yung Jesus mo. Moderator's time. Ang Question tinatanong ko na. yung Pandera. Ang ginamit ko Babylonian Talmud. Nagiging nga yun sa Babylon yung tao. Wait lang. Doon nyo na rin sa Parang ang gulo na. question na. Tinatanong ko yung may Pandera. Okay, question. Babylonian Talmud. Question. Sino yung sumulat ng 1 minute and 12. Sino yung sumulat ng Babylonian Talmud? Ay, mga rabbis mo yun. Ha? Mga rabay. Mga rabay. Alam ba pag sinabing Babylonian, ano yun? Mga Hebrew people ba yun? O mga... Hindi. Yung Babylon yung parang lugar mo na yun eh. Ano Ano yung yung sabi ng kanilang Babylon? mga ano yung content ng mga tao doon? Hebrew ba yun o Greek? Hindi, yung sumulat yung mga Jews yun eh. Kaya Talmud yan, yung gamit ng mga Jews. Okay. Okay, salamat brother ha. Okay. Kasi ang tinatanong ko sa'yo yung Pandera, hindi yung Babylonian Talmud. Yung hindi magtanong Question na, question. Okay, next question. Bro, baka mag-isa kasi ako makabayad pa. Question. Okay. Next question. Tanggap mo na totoong Mary of Nazareth na nag-exist na nanay ni Jesus? Wala, hindi. Wala. Sino may sabi na mga history na walang Mary of Nazareth na nag-exist? Na naging nanay ni Jesus? Sasabi ko na kanina yung gospel is sweet eh. Gospel is sweet na eh. Ben Pantera, son of Mary. Iba yan eh. Hindi yun yung Jesus mo eh. Okay, time na. Okay. 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 Ito ang ating kaibigan. Okay, dyan po nagtatapos ang atin pong cross-examination sa rebuttal portion. So, hindi natin patagalin. Pumunta tayo. At conclusion po tayo. Ang unang pong mag-conclusion ng 5 minutes ay yung negative. So, Bro Risty, 5 minutes conclusion. Salamat, brother. Okay. So sa conclusion ko, ano ko lang kanina yung tungkol sa Jesus Padera no, sa Babylonian Talmud, no? Una-muna, itong isang church father, meron siyang writing, sitawag na Panarion. Panarion, parang si Chess ba? Parang Chess. Ngayon, sinulat na lahat ng mga nag-exist na mga iba't ibang mga sekta o sa panahon niya,
yan, no? Ang binanggit niya doon, yung Nasorian, no? Yung Nasorian. Yung, natin ko naman sa libro yun eh. Dito doon ni brother eh. Yung Nasorian na yan ay mga Jewish na naniniwala sila sa kosher, tuso sila sa mga believer sila, no? Yung Jesus Bandera nga, no? Na ayon sa kanila, ganyan din, si Mary din, no? Pero, iba yun, inilagay yun sa first century BCE, no? So, 100 years before sa gusto natin Jesus, 100 years, no? Yun ang tawag nila, Nasorian, na hanggang sa panahon nung nagsulat na Epiphanius sa 3rd century, nag-exist pa, na ang kinikilala nila yung Jesus na yun. Sorcerer yun. Yun yung Jesus Bandera, na katagalan ay napatay, no? Hindi siya itinako. Parang archer ata, parang kinala. So yun po yun, no? So maliwanag na wala namang ibang so maraming bilang si Brother Mel, no? Tungkol sa pagpapaliwanag, tungkol sa historical Jesus, no? Ngunit, patunayan natin, ang historical Jesus na gusto ng mga scholar ay iba po sa Jesus na gusto ng mga naniniwala na divine si Jesus. Iba po yun. Theological Jesus po yun. Ayon sa mga scholar, ang gospel na source ng lahat ng kwento tungkol kay Jesus ay isang myth po lamang. So, bago tayo maniniwala, no? Halos sila rin nag-aral doon, ayon sa kanila, puno-puno ng myth publication. Ngayon, gumawa sila ng mga criteria nga, no? Yun ang sinasabi natin, na ayon din sa mga eksperto na nagsuri, may mga, may mga, pwede natin bigyan sa Brother Mel, no? Kung sino yung mga expert Mel, no? Na nagsuri doon na ineffective, invalid, no? Kaya kinakailangan, tanggalin na yun, no? So may bago pong challenge tungkol sa historical Jesus. May challenge po, no? Ito po ay peer-reviewed. Hindi po ito tinatawag ng mga book lang na pwedeng i-publish. Hindi ito po ay academic, published, peer-reviewed book sa mga scholar. Yan po yung sa academy nila, no? So sa mga scholar kasi, kung mayroong mga pag-aaral, ipinapublish doon para yung mga experts sa ganung subject ay mapag-aralan nila yun kung valid o hindi yung argumento. Ngayon, kung valid, may papublish po yan. Ibig sabihin, valid po na may question sa historicity of Jesus. Unang-unang, ang pinaka-source lang natin ay Gospels, no? No other source. Lahat ng ng 2nd century lahat ng Christian, galing po sa Gospels. Unang-unang Gospel of Mark. At ang mga sulat ni Paul, no? Ang sulat ni Paul, 7 lamang po. Ang authentic doon, hindi po 13. So, yung iba po doon ay 43. Yung 1st and 2nd Peter, hindi rin po yung sinulat ni Peter. Yan po ay 2nd century na naisulat, no? Yan po ay 43. Yung sinabi niya sa chapter 1, verse 16, maliwanag na nung time na yun, meron nang nag-iisip na myth yung sinasabi nila. Kaya nga magsasabi itong sumulat na yan, hindi mo dito. Kasi ito ang pagkatungkol namin, hindi mo dito. Totoo ito. Nandito ako mismo eh. Yan po ay fabricated. Yan po ay hindi totoo. Unang-una, marami pong ganyang pangyayari sa mga writings, ancient writings, no? Na sinasabi nila na sila ay witness, na sila ay nandoon, pero hindi po totoo yan, no? Okay. So, ang sabi ni sa Gospel of Matthew, sa Apocryphal of John, no? May part doon na sa Apocryphal of John, ay meron itong mga pangyayari. Sa Gospel of Peter, nandun sila sa Rome, no? Sa Rome. Kalaban niya si Simon the Magus, no? Napakalami pong witnesses doon. Historical din si Peter, yung mga tao doon. So, napakabuong bayan. Nakita po sila, no? Nakita ko marami pong naka-witness po, no? So, hindi po yung totoo, no? Hindi po sabihin na may witness na nakasulat. Ito po. Okay. Salamat po. Pero may witness, hindi totoo. So, Bro Mel, Salamat, brother. sige, Pag may witness, hindi totoo. bago po ibigay kay Bro Mel yung 5 minutes na conclusion final, then afterwards, dito question and answer Brother, tayo. pahiram na yung Okay? compromise. So, Bro Mel, time start. Okay, maraming salamat. Yung ginamit ng ating brother, meron din dito nakasulat. Brother, meron
sentido niya, no? Hindi niya naintindihan, no? Ang sabi dito, brother, no? Ito yung ano niya, no? Hindi yan nagkakaiba dito. Ang sabi dito, Babylonian Talmud, okay. Talmud title referring to Jesus Ben Pandera or Ben Pantere. And Jesus Ben Pandera, many scholars say Pandera is a play of words. Translated on the Greek word for virgin, Parthenos. Hindi na nagano. Calling him a son of a virgin. Joseph Prosser Jews say the illegitimate of Jesus was a kind idea among the Jews. Yung sinasabi niyang sorcery doon, yun ay bintang sa kanya ng mga nag-akusa sa kanya. Hindi niya yung naintindihan yung binasa. Tinawag sa sorcery doon dahil nakagagawa sila ng mga kababalaghan. No? Dahil itong mga Hudyo na to ay hindi ito naniniwala sa mga gano'n. No? Gusto nila talagang direct to God. No? Kaya ang sabi ni Jesus, ano ba ang gusto niyo makita? Diba? Sinabi niya. Marami siya, kaya yun ang bintang sa kanya. Pero hindi sabihin doon na siya ay sorcerer ayon doon sa binasa mo at ayon dito. Hindi niya na maintindihan yung kasulat doon. Sabi dito, no? Excuse me. And Herod got before him quoted this saying, Yeshua of Nazareth is going forth to its stone in her practice sorcery, and Miguel and let us pray Israel. Let everyone knowing of in his defense come and plead back him by the found out his defense and hang him on the eve of Passover. Yung sinasabi mong sorcery ron, pinako during the time ng Passover. Therefore, yun yung Jesus of Nazareth. Dahil pinagbibintang siya that time. Hindi naintindihan yung ating kalibate, yung nakasulat doon. Ang sabi niya, ang sources lang daw ay gospel. That is wrong. Ito, sabi rito, ng mga sources na natin gagamitin, si Cornelius Tacitus, born AD 52-54, no? Na nagpapatunay na mayroong Jesus na lumitaw. Even si Lucian, no? Nagpapatunay din. Even si Flavius Josephus, AD 37, no? Even yung mga Arabic text, even si Suetonius, even si Plenus Pliny the Younger, even Tertullian, Tallius Samaritan, born historian, letter of Mana Bar Serapion, Jewish Talmuds, at iba pa na nagpapatunay na mayroong Jesus na itinako at muling nabuhay sa krus. Ang sabi nga, gospel lang daw. Doon nagpapatunay na limitado ang resource ng ating kaibigan. Limitado lang ang referensya. Nandiyan din yan, yung nilalaman yan. No? Pinagbintangan siyang sorcerer, hindi ibig sabihin na sorcerer na siya. Hindi na binasan mabuti kung ano yung contextual na inilalagay niya ron, na nakalagay doon. Ang ginawa niya, self-interpretation. Hindi niya alam yung exegetical context na yun. Yun ang masakit, no? Sa ating mga separated brethren. Hindi alam yung exegetical context, ang alam letra por letra. Diyan tayo magtaka, no? Marami akong binasa, hindi niya natibag. Lagi niya lahat ng pinakita mong libro. Yes, totoo yan! Dahil mga expert ang sumulat niyan. Wala na tayong pagdidibadihan. Ang pinakita niya, yung kanyang mga dala-dala, ewan ko kung kinopya niya kung saan. Pero wala siya rito na ipakita. Nagpakita na siya ng libro. Xerox din yun. Pero meron din ako kung ano yung laman din ito. Na nagpapatotoo, yung Ben Pandera doon ay tunay na nag-exist ang anak ng son of a virgin na si Mama Mary. Andiyan na po. Nagdalawin siya ng para pabor sa ating mga Kristiyano. Wala siyang dinalang actual na libro na nito matukoy na mayroong Jesus of Nazareth. Kaya nang sabi ko sa kanya, brother, hinahamon kita ngayon, magpunta ka sa Google o kaya pumunta ka kung saan nagpatala ang mag-anak nando doon. Yung sinasabi niya doon na kulang daw yung genealogy, ang nakasulat doon 14 genealogy. Wala ko sinabing genealogy ni Maria, yung angkan ni Maria ang pinanggalingan. Dahil sila ay mga patriarka, no? Patriark sila, hindi sila matriarka. Kinurek lang kita, brother, maraming salamat. Patriarka sila, hindi sila matriarka. Amen?
Maraming salamat, Bro Mel, at maraming salamat sa inyong dalawa, ni Batista, sa katauhan po ni Bro Risti, Apostol, at saka sa grupo po ng RCC, Bro Melchor Manalil. So, hindi na natin patagalin. So, dako tayo sa question and answer. Pero, uli mo muna yung mga pastors, leaders. Mga young people, meron bang tanong? Meron. Kayo? Sige, dito, merong mic. Brother, ikaw ang tatanungin lahat yan. Lahat dito, mga Tapos, teenager yan. siguro isa lang ang tatanungin dito kasi lahat naman dito wait lang. Dito ka bro, dito ka bro. Cellphone mo ba ito? Ay, cellphone mo ba yan? Akin yun. Ay, di akin yan. Naku, ito sa akin na to. Huwag, gagamitin ko yan. Pakilakas yung isang mic. Wala na po siya. Okay po. Tatanong ko lang po kung ilan bang Jesus Christ na? Hindi yun. Or ilan bang Jesus ang kaluan? Ilan ba? Ilan ba sila? Kasi sabi ko hindi ka naniniwala si Jesus Yes, Christ yes, yes. pinako Tama. kabuhay ng magpili. So, yun nga, no? Ang inahal, Pakilala mo sa amin kung sino-sino pa yung Jesus Christ. Jesus na alam mo. ang kilala natin si Jesus Barabas, no? Jesus Baka may Barabas. Jesus Barabas, di ba? Nakakita mo yan ni Brother Mel. Si Jesus Betananias, siya rin ay isang acting messiah noong 60s, 80s, no? Na isinulat ka siya ng Giuseppe sa kanyang Jewish war, no? Meron din naman si Jesus Benjamius. Yun yung nabanggit ni Giuseppe sa kanyang writings, no? Sa Antiquities of the Jews. Yun din po yan. Ito, ang tinutukoy ng mga scholar, kung sino yung historical Jesus. Na para sa kanila, yung historical Jesus na nabuhay, nung sinasabing nabuhay siya, nung time na yun. Nagbawa sa time ni Herod, at sa time ni Pilate, kasi yun yung pinaka parang timeline eh. So yun ang hinahanap nila. Kaya nga may historical Jesus research, no? Meron ng pangatlong historical Jesus research na nangyari sa kasaysayan, nagsimula ata 19th century, no? Early 19th century. Hanggang nung pang-apat, mga parang 2006 ata yun, hindi na natuloy, no? Kasi mula pa lang, hindi na sila magkasundo eh. Kasi meron mga gusto na yung Jesus nila ay theological Jesus, yung divine. Hindi po yung sakop ng mga historian. Ang Jesus ng mga historian ay historical. Hindi po Son of God, hindi po nabuhay ng muli, hindi po siya, ang Jesus ng mga historian, hindi po siya tungkol sa kasalanan ng tao. Okay po? Okay, next. Sige. Sino tatanungin? Bro Mel. Pakitanggal na lang yung ano para kaya. So, tanong ko po kay Brother, ano po, Guys, listen. Brother Rizky. Ayon po kanina sa libro na binasa niya, napansin ko po kasi, nung binasa ni Brother, nung papatunay na totoo yung nag-exist na Jesus Christ. So, napansin ko po kanina, hindi niya sinatayunan. So, parang, Anong tanong mo? parang again siya dun. So, ang tanong ko po, yung dalawa ng reference, naniniwala po ka sa yun ay tama o hindi. Ngayon po. Yung reference na dala niya, yung binasa niya yung Yes, yung mga reference. Parang may ang question niya, may mga sinangayunan kayo ng mga referensya. Yes, Nag-list ka. Totoo naman yun kasi may mga historian na nagsulat na sa historical Jesus. Yun po yung sasabi, hindi po yung sinabi ko kanina, marami pong nabuong historical Jesus theory. Iba't iba po ang bawat historian, no? Ang Jesus ng isang historian ay iba sa bawat Jesus. Kaya sabi ko, pwede rin paniwalaan yan. Ang problema nga, ang mga nagsulat tungkol sa historical Jesus, may mga criteria na ginagamit para magkapag sila sa historical Jesus. No? Ang problema nga, ayon din sa mga pag-aaral, na sumuli sa mga criteria na yan po ay invalid. Nabanggit ko po yung kanina, meron pong mga eskola na eksperto tungkol sa historical Jesus research na nag-aaral din po yan. Na ayon din po sa kanila, invalid, no? Not reliable. Ayan, no? Ayon kay Helmut Koster, kanina sa kanyang aklat na The Historical Jesus and the Historical Situation of the Quest. Sabi niya, the vast variety of interpretations of the historical Jesus
that the current quest has proposed is bewildering. Napakagulo para sa kanya, no? Ayon naman kay John Dominic Crossan, ang sabi niya sa kanyang aklat, The Historical Jesus, The Life of a Mediterranean Jewish Peasant. Ang tinayin po sa sabi niya, historical Jesus lang palagi, hindi po yung divine Jesus, no? But the stunning diversity is an academic embarrassment. Nakakaya po para sa mga katulad-tulang scholar, yung nangyari sa historical Jesus research. Kaya, pwede mong sabihin nyo na historian din yun, o scholar din yun ang sabi nun. Ngunit, hindi naman po siya masasabi na effective kasi nga, mismo yung kakakitira nila ay invalid. So, ibig sabihin, ibalik po yung binasa niya, yung reference na lang, sabihin ko ba, ibalik po yun. Iyan ang ayon sa mga nag-aral sa historical Jesus research, sa mga criteria, sa mga method na ginagamit nila, hindi po valid. No? Kailangan raw, design, palitan na, abandon na, iba na, kasi maraming problema. So, ibig sabihin, nagkadala kayo ng ibalik na reference. Ano kayo po yung diba? Hindi po ito yung valid reference. Ito po ay published in a peer-reviewed academic. No? Hindi po yan yung valid reference. Okay, next. Robin, tatanungin ang tabay. Yes, po. Historical Jesus. Historical Jesus, yes. Brother, ano yung tanong mo? Okay. First question ko muna bro, yung... Update ka bro, makita ka. Bro, doon sa aklat ng Matthew chapter 4, verse 1. Pakibasa nga. Para... Yun yung sa temptation. Okay, temptation. Oo. Temptation. Para... Para mas mabilis tayo. Sa tinatawag na temptation ko sa bundok. Yes, temptation. Yung sa 40 days, right? After the alleged baptism ni Christ. Tapos dinala siya sa taas ng Yes. templo. Okay. Ganyan. Doon sa pangyayari yun, since na ang tinitig po ninyo ay historical si Jesus, right? Historical si Jesus, right? Hindi lang historical. Hindi, just answer the question. Kasi di pa ako natatapos eh. Historical si Jesus, right? Okay. Now, so in other words, lahat ng characters dun sa gospel and for that matter, historical, right? Ayun doon sa mga librong dala-dala ko. Meron Okay. sila doon. Historical lahat. Ayun doon sa Reader Oh. Digest, National Geographic, Oh. etc. Okay, hindi mo yung tatanong ko. Hindi rin tatanong ko. Just answer my question mo na to para nagsagot. Pwede naman ako mag-say sa mga nabanggit ko kung magre-refer ako doon sa mga akin. Okay, tanong. Okay, salamat po. Doon po sa temptation po, alleged temptation ni Christ sa Matthew chapter 4, verse 1 to 10, ay si Jesus ay inakyat sa templo. Sa bayan pala, inakyat sa Templo. templo. Doon sa tuktok ng templo. Sinabi, kung magpapatihulog ka, etc. Kung magpapatihulog ka, sabi niya rin ay kung ikaw yan ang Diyos, magpapatihulog ka. Kasi sagot ni Jesus, o mga po sa inyo Panginoon. Okay, question. On that particular aspect, bro, yung alleged sumulat ng aklat ng Matthew, nandun po ba siya? Okay. That is, actually, hindi naman si Mateo yung sumulat nun eh. Okay. Yan yung tinatawag na Matayan Community. Pero itong Matayan Community, ito yung simbahan ni Mateo. Kaya nga, basahin mo, no? The Gospel according to, ibig sabihin, doon ang source, no? Kaya inattribute nila ito kay Mateo dahil sila ang source. Kaya nga ito ay tinatawag na Matayan Community. Okay, so yung answer mo, hindi po eyewitness yung po nagsulat po nun. Tama, mali? Ito lang may sabi, hindi ako. Hindi, tinatanong kita. Huwag mo akong pasagutin doon sa tanong. Ito ang tinatanong ko, bro. Kasi historical nga, sabi mo, di ba? Pero ang sabi, di ba? Aning nahawakan, Hindi, aning hindi. nakita. I'm sorry, sir. Hindi yun yung first chapter 1 verse na tinatanong ko. Sa Wala Mateo po tayo. problema. Dahil si Mateo ay alagad yan ni Jesus. Doon muna po tayo. Huwag mo muna isama si yung first na. Okay. So, Pinaliliwanag ko lang. Sige, tuloy. huwag tayo magsabayan kasi hindi Oo. na tayo. Kasi sumasagot pa ako, kinakaunti ko lang sa Kasi akin. tawag dito, iba yung sinasagot mo sa tanong ko eh. Ulitin ko ulit yung tanong. Ang ibig mong sabihin, no? Yung
kahit sa Matthew community yan, o kung hindi man si Matthew, yung nagsulat ng Matthew na yan, according to Matthew na book, tama. Ang tanong ko lamang po doon, hindi po witness po sila sa pangyayari na yun. Tama ba rin? Mali, sila ay witness dahil si Jesus kasama si Mateo sa kanyang pinili. Sirs, bro, ganito po, paglilinaw. Yung context na sinasabi ko ay yung event na si Jesus, according doon sa Matthew chapter 4, verse 1, yung temptation, nandun pa sila nung nangyari o hindi? Okay, during that time, wala sila doon, no? Pero, pakita mo muna. Yung eyewitness na nagsasabi doon, yun ay galing sa tinatawag nating oral tradition. Hindi. Okay na? Apo, Okay na? hindi ko po sinasabi mo oral tradition. Sinagot ko po, wala po, yun lang, wala. Okay? Wala sila kasi ano guys. Pakita mo muna. During the past day, papakita ko sinalo. Pupunta tayo sila. During that time na si Kristo ay nagpa-fasting, sino mag-isa roon? Di ba? Sino mag-isa roon? Wala siyang kasamang binanggit doon. Sino ang nagsabi doon? Sino ang nagsabi? Sino pa paano nalaman ang sulat nyo? Therefore, kahit si Jesus pwedeng sabihin sa mga alagad yun. Ha? Kahit si Jesus pwedeng sabihin, nung ako ay nagpa-fasting, pinuntahan ako doon ng demonyo, tinus ako. Pwedeng si Jesus din ang source nun. Dahil siya lang yung nandoon. Tingnan mo yung context. Kaya iyon, nagpasalin-salin at ginawa yung tinatawag na Matayan Community. Kaya kung sasabi mo, wala naman si Mateo doon. Yes, wala yung Mateo sa Mateo. Sino nandito doon? Natural, yung actual na pangyayari, nandito doon si Jesus. Kaya niya makikwento yun, yung pangyayari sa kanyang mga alagad na si Mateo. Kaya hindi. Kaya! Okay. Tingnan mo yung senaryo. Question lang. Next Next po, question. Yung gusto sinabi po ninyo. So, una-una po, kapatid, hindi po ito komento, kung hindi, Tanong. susundan kita. Tanong. Susundan kita. Okay. So, in other words, una po, ay naamin po ninyo na wala yung local community, wala yung alleged sumulat po doon sa pangyayari na yun. At sa ayon po sa inyo, ito po, yung inyo pong paniwalag, oo nga, wala nga, tinamin mo na. Pero, sabi niyo po kapatid, maaaring si Kristo, tama po ba? Yes! Ang nagsabi. Ang problema, nasaan ang source mo? Okay, nasaan ang source? Si Kristo mismo. Mali ang source. You are not answering the question. Asan ang source dito si Kristo? Wala namang problema kung hindi mo tatanggapin yung sagot mo. Salamat sa mo. Salamat sa sagot mo. Hindi ko problema yung Sino ang problema. source niya? Hindi ko problema yung problema ni po yun. Okay, second question. Next question. Kaya na tinatawag itong gospel, ibig sabihin God's word. Hindi na tinatanong ko, huwag kayo kayo. Okay. Ito, next question po kapatid. Ano tayo doon? Salamat sa sagot mga kapatid. Bro, isa na lang bro. Next, I'm sorry po. Okay, next question po. Si Tertullian po ay isang Christian, tama? Tertullian, kanina yung release ka Si Tertullian, born in South Africa, witnesses to the fact. Okay, thank you. Ngayon, Sa so, mga apostol hindi kay Kristo kasi 2nd century na yan eh. okay po. So, ano po ang pananaw? So, tawag dito, yung death, resurrection ni Alice Jesus po ninyo ay totoo. Tama po ba yun? Ay, totoo, marami. Ayun. So, okay, sir. Gusto ko yung Opo, natin. okay na yun. Hindi po yun. Wala pong pakialam po sa mga libro po Kasi yun. masagot mo na ako, sumasagot mo na ako. Totoo, no? Okay. Dahil una-una, even yung National Geography, even yung Reader Digest, may mga source na merong Jesus na pinako, merong namatay, merong nabuhay, ayon sa mga dalang libro. Okay, salamat Hindi po. lang Bible. Salamat po. Now, kay Tertullian po. Okay. Meron lang po akong papasahan po. Isang question na lang. Opo, opo. Hindi po. Hindi pa rin po yun. Sige. Okay, kay Tertullian. Meron lang akong sasabihin sa Lola. Kasi para po kasi hindi nagiging tanong. Di ba? Sige lang, sige lang. Ako Hindi na po. po, moderate. Siya po mag-direct, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry po. Sige, tanong. Okay. Last na naman po yung pagtatanong eh. Okay po. Sa kay Tertullian po tayo. Tertullian. Kasi actually, pinipremise niya. Premise, Kumbaga, bro. kinukuha niya yung sagot, tapos kung Yes. ano yun. Sorry bro. Ano, hugot lang yun. Hugot lang. Hugutan, tama hugutan. Kay Tertullian tayo. Okay. So, ibig sabihin ay doon sa dahil Christian naniniwala allegedly sa suffering and death. So,
Hindi lang allegedly, talagang totoo. Yun, okay. Sir, may babasahin po ako. Siguro naman may mabibigyan akta. Anong aklat yan? The Gnostic Gospels. Ano? Okay, sige po. Okay, sige, sulat mo. Wait lang, Hindi pa tapos eh. Yan ang ibig natin sabihin. Dahil lang, hindi pa ako tapos. Okay, sa Triptulan po tayo. Okay, kay Triptulan. Sabi po dito sa page 4. Okay, ha? Sabi, Tertullian expects the idea of Christ's suffering, death, and resurrection to shock his readers. He insists that it must be believed because it is absurd. question mo. Ano Ayun po yun. okay. Ayun po yun. Hindi naman yung question. Hindi nga sinasabi. Komentary. Komentary. Okay na po. Noted. Okay na po. Sige. Wait lang. Nasagutin ko. Gusto mo sagutin? Oo. Sige. Unang-una, yung binasa niya commentary. At kinuha niya yung source sa Gnostic Gospel. Di ba? Gnostic Gospel pala yun. Yung pala yung Gnostic Gospel na yun. Scholar po yun. Wala nang problema. Okay na. Okay, no? Salamat. Okay, salamat. Hindi yan alam nito si Tertullian. Okay, sige. Gusto ko, wait lang po. Gusto kong bigyan daan kasi yung mga kabataan namin kasi part ng training. So, kanila pong, kasi nag-scribe din sila. So, mga young people, question, bigyan nag-scribe. Mamaya, paglalatangin ko kayo muna yung gabi. Sige, tanong na. Wala magtanong? O, mga elders. Pastor. Wala? Kung wala, ibigay ko sa both sides sa kanila na magtatanungan. Hindi pa. Sa amin dito na party. Wala? Ayaw niyo magtanong? Okay, sige. Sa side ng RCC, sino magtanong sa inyo? Sige, Bro Christy, pakiakyat. Hello. Yan. Mapagpalang buhay ko sa lahat. Una ko pong tanong. Saang lugar unang tinawag na Kristiyano ang mga Kristiyano? Sa Antioquia po. Antioquia. Yung Antioquia ba? Sa mundong ito, sa mundong bago ito. In this world, in this earth. Yung Antioquia ba nag-i-exist? Yes. Nag-i-exist. Ngayon, sa mga tuwid, hanggang sa panahon natin ngayon may Kristiyano. Yes. Unang tinawag ng Kristiyano yung mga Kristiyano sa Antioquia. Yes. Kapag sinabing Kristiyano, ano ibig sabihin nito? So, siguro, believer. Believer sila ng Jesus. Believer of Jesus. Christ. Ngayon, Christ, no? believer of Christ, or follower of Christ. Tanong. Okay ba yun, no? Hindi, Yung believer. Christ, hindi naman historical eh. Yung Jesus, Jesus. Yun yung tinawag sa kanya eh. Now, ngayon, paano mo nasabi na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nag-exist kung gayon hanggang sa panahon natin ngayon, mayroong mga Kristiyano? Hindi, unang-una, hindi kailangang maging historical para mag-exist, maging Christians eh. Unang-una, yung mga si Paul naging apostle eh. Hindi naman na historical yung Jesus nung kung meron man, di ba? Actually, si Paul nga eh, sa mga pagpapahayag niya, wala siyang sinabi tungkol sa ministry ni Jesus nung mga nakasulat sa gospel, no? So yung kinikilala lang ng Jesus ay celestial Jesus. Yung po yung nakikipag-usap sa kanya eh. Marami rin nasasabi niya, nakatulad niya na naging apostol, no? So, maraming apostol, no? So alam natin apostol eh, 12 lang. Yun yung mga nakasama ayon sa gospel. Pero kay Paul, maraming apostol. Hindi po yung tinugoy sa gospel na nakasama. So yung maaari pong katulad po na sa kanya. Hindi ko po tanong yung sa Okay. Hindi ko tinatanong yung canonical. Okay. Ay, sa gospel eh. Yes. Hindi ko din po tinatanong yung minister. Wala dun sa sagot ko yung tanong ko. Yes. Ang tanong ko kasi maliwanag eh. Hmm. Unang
tinawag ng mga Kristiyano ang mga Kristiyano sa Antioquia. Yes. Yung Ayun sa Antioquia, yung Antioquia sa mundong ito nag-i-exist. Yes. Sa panahon natin ngayon, meron pa rin mga Kristiyano. Yes. Okay. Kapag sinabing Kristiyano, follower or believer of Christ. Yes. O ngayon, tanong. Kung hindi namuhay ang Panginoong Jesucristo, bakit sa panahon ngayon, meron pa rin mga Kristiyano? Hindi, unang-una, mali yung ano eh. No? Kasi, marami rin Kristiyano nung hindi naniniwala na nag-exist si ano eh. Nung time, may mga tinatawag na Josephist eh. May mga tinatawag na Josephist eh. Ang tanong kasi, ang tanong kung walang Kristo, walang Jesus Christ, bakit? Kasi, ganito. Yes, pwede na yun. Ang ibig sabihin kasi ng Kristiyano, Sige. follower of... Jesus o Christ? Nasa sa'yo yan. Historical Jesus or Christ? Kristiyano, follower of... Historical Jesus or Christ? Hindi ko na Kristo. Ang sabi mo ay Christ. Ang sabi niya ay Christ. Okay. Wait lang bro, magtanong ka kung ano yung sagot niya. Okay. So hindi naman natin pwede insist kasi Ah, ang ista niya mid nga eh. So ang sayo naman eh talaga existing. Existed. So Opo. kung ano yung sagot niya, respeto naman. Opo. Basta, yung sa kanya meat sa amin beef. Masarap yun. Chicken lang, chicken. Sayang na po. Okay, salamat dito. Thank you. Worship. Ay, Salamat po. So, wala na magtanong? Hindi, iba naman. Okay lang. Kasi naka sa side po ng Katolik, wala na? O, magtanong kayo. Wala na magtanong? Yes. Ayun, ang tanong. Yan. Sa akin, brother. Ito ka, bro. So, ganito gawin natin. Question lang. Kung ano yung tanong eh, Yung ano yung respeto sagot na. ko, okay na yun. Nasa iyo na yun, no? Sige, brother. Sabi mo about healing of infant. Healing of infants. Yes. Pwede ka bang magbigay sa akin ng source, historian na nagsabi na nangyari yung bagay na yun? Source ha? Source. Historian. Hindi lang historian, pati secular authorities. Meron dito, brother. Gusto mo babasahin ko? Hindi, kayong person na nagsabi nun, bakit Secular authorities, hindi na mga person yung secular authorities. historian po ang... Yes, historian din ito. Ito. Oh, babasahin ko. Sana pumili sila nito eh, no? Pumili mo kayo nito kung gusto nyo na matuto, ano? Babasahin natin. Okay, sabi dito, no? Okay, sabi dito, after Jesus pala to eh. In his time, kailan? Basahin natin. Siguro, ay naano ko na yung salamin ko eh. Bro Senaya, siguro ikaw magbasa. Baka sabihin nito, nandadaya ako. Sandali kukunin ko ha. Yung salamin. Maliit man, bro. Maliit na eh. Ako na lang babasa. Saan daw source? Reader Digest. Standard reference. Slaughter of the innocent. As the wise man departed. Ayan, sinasabi sa ng Reader Digest ha. Sabi niya, wala daw historical facts yung wise man. Meron din dito. Sabi sa inyo, bumili kayo dito eh. Slaughter of innocence. The children Rachel is waiting for in the Old Testament passage are exiled tribes who were descended from her son Joseph. Matthew seems, sa itong standard reference na ano, Matthew seems to be extending their number to include at least spiritual and slaughtered infants of Bethlehem. Secular history which take ample note of Herod and his rule does not mention this particular massacre. Perhaps the reason is that this slaughter of the innocents was only one of several other massacres attributed to Herod. Meron wala? Sino po nagsabi? Reader Digest Standard Reference. Okay? Ano po si Manotor?
reference, di ba? Secular history, ayan. Tingnan mo kung sino yung mga author, mga kibitsugin pa. Ayan. Association International Incorporation, Pleasantville, New York, Montreal. Ayan, basahin mo dyan. Ayan, marami mga author. Ayan, principal, advisor, editorial, consultant, board of consultants, the spiritual, potential. Sinabi mo na yun, nasaan yun? Dito nga yan, kasama rin lahat. Yes, nakakonsistent rin lahat. Okay. So, nag-ano siya ng group. Ito po, ang dami. Ayan, basahin mo. Okay na, nakita mo na. Ayan, ang dami. Okay na po. Salamat. Ayan, ang dami nila. Sino yung nag-copyright? Okay na? Salamat. So, naghanap yung kaibigan natin ng reference, may nakipakita si Brother Mel. Hindi po kwentong comic yung slaughter of innocent. Dahil during that time, hindi lang yung mga slaughter sa innocent ang ginawa ni Herod, marami pa siyang pinapatay. Hindi lamang sa Bible, doon sa Biblia. Kung hindi ako nagkakamali, pati sa mga magulang nito, pinatogas nito. Okay, wala na? Brother, So, buy this book. okay, maraming salamat at dito nagtatapos ang ating pong debate. At maraming salamat po sa panig po ng Roman Catholic Church sa pamumuno po ni Brother Melchor Mananili and company. Maraming salamat pag tayo dito sa amin. At of course, sa atin pong mga kapatid sa Pre-Thinkers, sa pamumuno po ng ating pong kapatid, Brother Risty and Apostle and company. So, welcome po kayo dito sa church. Anytime, kung gusto niyo pong mag-present, we are willing to hear you. Yung magdidibate, di ba may second So, merong second na sana yung mga stay. Sige po. So, siguro i-off na yung live nyo, no? Okay? Ay, okay na natin. Oo, para